Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1271 hanggang 1280. Kinabukasan, mahinang nagising si Sofia. Nagpatuloy ang mga tunog sa loob ng 3 oras. Kinailangan niyang pumunta sa washroom para maghugas ng mukha ng ilang beses para gumaan ang pakiramdam niya. Pagbaba niya, nakita niya si Severin na nagtuturo kay Sheila at Diane sa garden. Pinag-isipan niya ito at pumunta. Magandang umaga, ano na ang level mo ngayon? Napangiti si Diane. Pagkatapos ng first grade medium rank alchemical pill na ibinigay sa akin ni Severin 2 araw na ang nakakaraan, isa na akong level 5 profound master. Alam kong hindi ito may kukumpara sa kung nasaan kayo ngayon ngunit talagang masaya ako at nasisiyahan sa aking pag-unlad. Napangiti si Sheila. Gayon din ang nararamdaman ko. Level 3 profound master na ako ngayon. Napangiti si Diane. Si Severin ay maaaring walang anumang mga diskarte na angkop para sa mga babae ngunit mayroon akong 2. Ito ay hindi masyadong mataas, ngunit ang mga ito ay angkop para sa iyong mga yugto ngayon. Hindi ito nangangailangan ng maraming espiritual na enerhiya at hindi masyadong mahirap na pag-aralan ang mga ito. Ang galing. Wala pa kaming natutunan na teknik kasi wala pa kaming nahanap na angkop para sa amin. Marami si Severin pero wala ni isa sa kanila ang nababagay sa aming pamantayan. Sabi ni Sheila at agad na nagningning ang mga mata. Napangiti si Diane. Maraming salamat, Miss Sofia. Sagot ni Sofia. Ayos lang, walang anuman. Kumuha siya ng 2 technique book at iniabot ang isa sa bawat isa, tao. Kunin mo ang mga ito at maaari mong kopyahin ang bawat isa upang pareho kayong matutunan ang mga ito. Pareho silang mga sky grade technique. Huwag magmadali. Naniniwala akong maaari kayong maging warrior king sa lalong madaling panahon sa tulong ni Severin. Maraming salamat, Miss Sofia. Gagawin namin ang aming makakaya. Nagpalitan ng tingin sina Diane at Sofia at tinanggap ang mga technique books. Tumanggaw si Severin bilang pagsang-ayon. Sky grade techniques. Hindi masama. Sa normal na sitwasyon, ang pinakamahusay na teknik para sa profound master ay soil grade. Tama si Sofia, talented kayong 2. Sa tulong ko, maaari kayong magpatuloy at matutunan ang mga sky grade teknik na ito. Bigla namang lumapit si Megan na napakaganda at naka-makeup. Handa na ba kayo mag-shopping? Ngumiti ng mapait si Severin. Megan, sa tingin ko, baka darating ngayon ang tatay ni Franco. Pagkatapos ng nangyari kagabi, sigurado akong nakagawa na siya ng paraan. Hindi tayo makakaalis. Ayokong patayin niya ang mga tao dito para mailabas ang galit niya dahil lang sa wala kami sa bahay. Huminga ng malalim si Megan at sinabing. Ngunit siya ay isang commander, papatayin ba niya ang mga inosente? Hindi iyon makabubuti sa kanyang reputasyon, hindi ba? Ngumiti si Severin. Oo, ngunit ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa Severin Foylet. Lumabas ka dito ngayon. Isang galit na sigaw ang pumutol sa kanyang pangungusap. Sa kabila noon, hindi nagpatinag si Severin. Kung tutuusin, mukha siyang masaya na may ngiti sa labi. Hahaha. Mabuti. Maaga siyang nagpunta dito. Kapag naayos ko na ito, pwede na tayong lumabas. Ganon din ang iniisip ni Megan. Nakangiting tumanggo siya. Kung mas maaga silang dumating, mas maaga silang umalis. Kakatapos lang magsalita ni Megan ay may ilang tao na ang makikita sa ere. Sa isang iglap, lumipad paitaas si Severin at huminto sa harapan nila. Hihihi. Mas ligtas para sa inyo na panoorin ito mula rito. Siguraduhing tumalikod. Hindi natatakot si Sofia sa kanila. Mabilis siyang lumipad sa himpapawid at lumipad sa likuran ni Severin. May kabuuang 10 tao na kinabibilangan ni na Franco, ang kanyang 3 bodyguard, si Leslie, at ang 5 mandirigmang dala ni Leslie. Hindi dumating si Rio ngayon. Matapos maalis ang kanyang tagumpay, maaari lamang siyang mabuhay sa pagdurusa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tatay. Siya iyon. Siya ang nag-castrate sa akin at nagtanggal ng pagkamit ni Rio. Namula si Franco sa sandaling pagtitig niya kay Severin. Kinusot-kusot ni Leslie ang kanyang mga mata at nag-scan. Hoy, brat,
Ang tapang mo talaga. Ang lakas ng loob mong i-castrate ang aking anak. Alam mo ba kung sino siya at anong klaseng kinabukasan ang nakalaan para sa kanya? Napangiti si Severin. Hahaha. Wala akong pakialam. Pervert ang anak mo. Masasabi kong hindi ito ang unang beses na nangbuli siya ng babae. Ginawa ko ang dapat kong gawin para pigilan siya sa pang-aapi ng ibang tao sa hinaharap. Hindi ko kailangan ng tulong mo sa pagiging magulang. Tinaas ni Leslie ang kamay niya at ngumisi pagkatapos tumingin kay Sofia. Mayroon kang magandang asawa. Sa tingin ko ay hindi na siya makakatanggap ng anumang espesyal na serbisyo mula sa iyo. Gagawin ko ang parehong bagay na ginawa mo sa aking anak at aalisin ko rin ang iyong tagumpay. Gagawin kitang tulala at talunan. Noong una, naisipan kong patayin ka ngunit iyon ay magiging isang madaling paraan. Habang buhay na lang ako bilang isang aral sa iyong sakit. Lumingon sa likod si Severin at hindi siya nakaimik. Hindi niya akalain na mapagkakamalan ni Leslie na asawa niya si Sofia. Nandito lang siya para i-enjoy ang palabas. Sa oras na iyon, lahat ng tao sa County Mansion ay lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ako. Hindi niya ako asawa. Namula si Sofia dahil maraming nakatingin sa kanya. Mabilis niyang paliwanag. Ako ay isang nag-uusisang manonood lamang. Nako, kaya hindi kanya asawa. Hindi naman importante yon. Ang mahalaga ay wala siyang kakayahang tustusan ang mga pangangailangan ng asawa niya. Hahaha. Pag-angkin ni Leslie. Samantala, tumingin si Severin sa likod at nakita ang 5 mandirigma sa likod ni Leslie. Nakangiting komento niya. Hindi masama. Nagdala ka talaga ng 5 level 9 Warrior King. Medyo kahanga-hanga. Humalaklak si Franco. Sila ang Southeast Six Tigers, sila ang pinaka-pinagkakatiwalaang subordinate ng tatay ko, kasama na si Rio. Inalis mo na ang pagkamit ni Rio kahapon, kaya may mga pagbabago. Oh, wow. Hindi ko alam ang tungkol sa kanila. Wala rin sigurong masyadong alam. Walang ganang sagot ni Severin habang nakatitig sa ulap. Ang natitirang 5 miyembro ng Southeast Six Tigers ay natarante sa komento ni Severin. Sa lahat ng mga oras na ito, ipinagmamalaki nila ang pamagat. Gayunpaman, lubos na nabawasan ni Severin ang kanilang mga pagsisikap. Hindi masama, brat. Masasabi mo ang mga naabot ng mga taong iyon. Parang may secret technique ka. Napangiti si Leslie. Nanlaki ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig na nasa sabik siya sa natuklasan. Siya ay nasa sabik na mangolekta ng lahat ng kapansin-pansing pagnakawan matapos na buwagin ang nakuha ni Severin. Hindi bababasa, iyon ay maaaring makabawi sa pagkawala niya kahapon. Puntahan mo siya. Hindi siya kasing hina ng iniisip mo, kaya mag-ingat ka. Sabi ni Leslie matapos itong pag-isipang mabuti. Pinisil ni Severin ang kanyang kamay at lumitaw ang isang espada. Bakit hindi kayong 6 na magsama-sama? Makakatipid ako ng oras. Ito ay isang payo lamang. Kung sa tingin mo ay matatalo ako ng 5 sa kanila, masyado kang walang muwang. Sobrang mapagmataas ka sa sarili mo. Sige. Sabay tayong aatake. Hindi ko ginustong mapatay ka ng hindi sinasadya upang hindi masira ang saya. Ang intensyon ay hindi para patayin si Severin kundi para hulihin siya at pahirapan muna. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kayo ang dapat na mag-alala tungkol sa iyong sarili sa halip. Ngumiti si Severin at sinimulang ilipat ang kanyang espiritual na enerhiya sa espada. Hahaha. Matagal-tagal na rin simula noong ginamit ko ang espada ko. Kung talagang kumpiyansa ka, hahayaan kitang magkaroon ng karangalan na makilala ang espada ko ngayon. Humalaklak si Leslie at inilabas din ang kanyang espada gamit ang pitik ng kanyang kamay. Nakapagtataka, ang kanyang espada ay isa ring unang gradong espiritual na sandata tulad ng kay Severin. Nang ilipat niya ang espiritual na enerhiya sa espada, ang espada ay nagpakawala ng tunog. Isang pulang kulay na talam ng aura ang umikot sa paligid ng espada, na ginagawa itong mas nakakatakot. Ruse. Petal Rain. Biglang umindat si Severin at tinawag ang pangalan ng teknik niya. 12-12 ng mga talulot ng rosas ang lumitaw. Anong klaseng teknik ito?
Si Leslie at ang natitirang Southeast Six Tigers ay natulala sa teknik. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan sila sa gayong kaakit-akit na pamamaraan. Tumangala si Megan sa langit sa mga talulot ng rosas na iyon. Ang diskarteng ito ay hindi kailanman nabigo upang humanga sa akin sa bawat oras. Nakatutuwang makitang ginagamit ito ni Severin. Kailangan ng isang malakas na telekinesis upang makontrol sila. Ito ay hindi isang pamamaraan na magagamit ng sinuman. Ngumiti si Dayan at nagpaliwanag. Sinabi sa akin ni Severin na mayroong tatlong magkakaibang antas ng diskarteng ito. Madali, katamtaman, at mahirap. Makakagawa ka ng 10 petals ng rosas sa madaling antas, 100 petals ng rosas sa katamtamang antas, at 1,000 rose petals para sa mahirap na antas. Nagulat si Megan. Iyan ay nangangahulugan na si Severin ay nasa medium level lamang. Wow, ang kapangyarihan ng diskarteng ito ay magiging kakilakilabot kapag naabot niya ang mahirap na antas. Tumanggaw si Dayan. Siyempre, ngunit hindi lahat ay maaaring matuto ng diskarteng ito. Ito ay napakahirap at ito ay nangangailangan ng isang napakalakas na pakiramdam ng telekinesis. Ang master ni Severin ay hindi kailanman magtuturo sa kanya ng diskarteng ito kung hindi siya ipinanganak na may isang malakas na telekinesis. Ito ay napakaganda. Napatulala si Sofia nang makita ang teknik. Bagamat siya ay anak ng pinuno ng sekta ng Stormy Moon Sect, ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganitong pamamaraan. Napakaganda nito at gayon paman, ang kapangyarihang nakatago sa loob ng bawat talulot ng rosas ay napakalakas. Tanging ang mga taong may malakas na paggamit at maingat na pagmamasid ang makakapansin sa kapangyarihan ng bawat talulot ng rosas. Mag-ingat ang lahat. Isa itong pangmalawakang diskarte sa epekto ng pinsala. Ito ay humaharap sa pinsala sa malawak na lugar at umaatake ng maraming tao ng sabay-sabay. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, lumabas si Leslie na may conclusion at mabilis na binalaan ang iba pang 5 tao. Huwag maliitin ang pag-ataking ito. Kailangan mong mag-counterattack gamit ang pinakamalakas na diskarteng mayroon ka. Ang kanyang diskarte ay hindi kasing simple ng nakikita. Nagbabala ang isa sa Southeast Six Tigers. Bigla na lang, lahat sila ay nagsimulang gumamit ng pinakamalakas na pamamaraan na alam nila para lumaban. Pumunta ka. Habang itinuro ni Severin ang harapan, ang mga talulot ng rosas ay mabilis na tumungo sa kanilang pakay. Mukha silang dahan-daang gumagalaw, pero sa totoo lang, mga mirage lang sila sa mata. Sa loob ng 1 millisecond, nagpakita sila sa harap ng kanyang mga kalaban. Biglang nagkaroon ng malalakas na pagsabog sa buong kalangitan. Sunod-sunod na sumabog ang mga talulot ng rosas at nagdulot ng pinsala sa lahat ng nasa paligid nito. Hindi. Imposible yan. Maya-maya, napaatras lahat si Leslie at ang iba pa sa gulat. Ang lakas ng mga talulot ng rosas ay lumampas sa kanilang tansya. Kahit na ang epekto ng pamamaraan ay ipinamahagi sa 6 sa kanila, madali pa rin itong inalis ang kanilang mga diskarte. Ang natitirang mga talulot ng rosas ay patuloy na nakapalibot sa kanila. Hindi nagtagal, wala silang mahanap na daan palabas. Hindi kaya. Paano ito mangyayari? Ano ang antas ng kanyang natamong tagumpay? Anong uri ng pamamaraan ito? Paano ito magkakaroon ng napakalakas na epekto? Ito ay kahawig na ng pag-atake ng isang level 4 warrior emperor. Gulat na sigaw ni Leslie. Pagkatapos ng maraming pagsabog, nahulog siya mula sa langit at nagsuka ng dugo. Medyo matinding pinsala ang natamo niya. Ganoon din ang nangyari sa iba pang 5 lalaki. Nang tumayo sila ay namutla ang kanilang mga mukha at nawalan na sila ng kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Iniwas ni Severin ang kanyang kamay. Iniwas ni Severin ang kanyang kamay. Ang huling 12 rose petals ay naglaho sa manipis na hangin na tila sila ay hindi kailanman umiral. Hindi. Hindi. Paano niya natalo ang tatay ko? Umiling si Franco at ayaw tanggapin ang katotohanan. Para sa kanya, ang kanyang ama ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ito ay hindi makatuwirang makita ang kanyang ama na natalo sa isang nakababatang lalaki. Higit pa rito, mayroong 5 iba pang level 9 Warrior King fighters na sabay-sabay na umaatake sa parehong lalaki.
Ito ay hindi kapanipaniwala at surreal na makita silang lahat ay matalo sa loob lamang ng ilang minuto. Commander. Si Fent at ang iba ay sumigaw ng malakas. Ang taong kanilang sinamba sa loob ng maraming taon ay madaling natalo sa isang labanan. Lagi nilang iniisip na walang talo si Leslie. Paano ako natalo? Paano ito posible? Tumayo si Leslie at hindi matanggap ang resulta. Bumaba si Sofia at lumapag sa harapan nila. Binigyan niya sila ng masamang tingin. Sa tingin mo ba talagang hindi kayo magagapi? Isa akong elite na disipulo ng Stormy Moon Sect, isang level 3 warrior emperor at kahit ako ay hindi ko kayang talunin ang lalaking ito dito. Sa tingin mo ba bilang level 2 warrior emperor ay kaya mo siyang talunin? Ano? Isa kang level 3 warrior emperor at isang elite member ng Stormy Moon Sect. Nagulat si Leslie. Wala siyang ideya na kilala ni Severin ang isang piling miyembro ng Stormy Moon Sect. Isa pa, mukha silang mabuting magkaibigan. Commander, may natitira pang mga talulot ng rosas ngunit hindi niya ginamit para salakayin tayo. Kung nagpatuloy siya, patay na tayo. Biglang lumapit ang isa sa Southeast Six Tigers at pinaalalahanan si Leslie. Sa tingin ko wala siyang balak na patayin tayo. 2 beses umubo si Leslie. Sa puntong ito, napagtanto niyang kung gusto sila ni Severin na patayin, matagal na niya itong ginawa. Salamat sa pagligtas sa aming buhay. Tumingin siya kay Severin. Sa mga mata ni Severin, masasabi niyang walang balak si Severin na patayin sila. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi kita pinatay dahil ikaw ay isang commander ng bansa. Hindi mabilang na mga merito ang naiambag mo sa bansa. Kaya't nagpasya akong palayain na kayo. Dapat mong malaman na ang iyong anak ay karapat-dapat na makastraight. Naiintindihan mo ba kung bakit ko ginawa ang dapat kong gawin? Napaawang ang bibig ni Leslie. Gayunpaman, wala siyang magawa kundi aminin ang kanyang pagkatalo. Oo, Mr. Severin, tama ka. Nabigo akong maging mabuting ama. Nabigo akong turuan siyang maging mas mabuting tao at ang dahilan kung bakit siya naging mayabang ay dahil sa akin. Karapat-dapat siyang parusahan. Tumanggaw si Severin. Mabuti at sa wakas ay nasa iisang pahina na tayo. Umuwi ka na at isipin ang iyong mga pagkakamali. Siyempre naman. Tumanggaw si Leslie. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang lumabas ng mansyon kasama ang iba. Hahaha. Parang gusto kanilang kainin ng buhay nang dumating sila. Tingnan mo sila ngayon. Tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Humalaklak si Megan. Kahanga-hanga. Well, gaya ng dati, syempre. Kahit ang commander ay walang pagpipilian kundi aminin na natalo siya. Hahaha. Samantala, tuwang-tuwa rin si Dayan sa resulta. Napangiti si Sheila. Ibig sabihin pwede na tayong mamili ni Sofia ngayon. Nagkibit balikat si Severin at sinabing. Siyempre naman. Dati, nilapitan niya si Lily at ang iba pang 5 babae at binigyan sila ng tig-isang alchemical pill. Naniniwala ako na nakarating na kayo sa isang matatag na yugto ngayon. Ang mga alchemical pills na ito ay para sa inyong lahat. Uminom ng tig-iisa at magsanay ng mabuti. Subukan at layuning magkaroon ng tagumpay sa loob ng ilang araw. Gusto kong makita kayong 6 na maging level 9 warrior kings. Magiging mas ligtas ang lugar na ito. Natuwa si Lily sa narinig. Tinanggap niya ang mga alchemical na table task at ipinasa ito sa iba. Nakangiti siyang sumagot. Salamat, Master. Huwag mag-alala. Gagawin namin ang aming makakaya upang maprotektahan ang kaligtasan ng lahat. Tumanggaw si Severin. Kung may hindi mo kaya, tawagan mo ako. Tumanggaw naman si Lily at ang 5 babae. Pagkatapos noon ay bumalik na ang lahat sa kanilang ginagawa. Nang maayos na ang lahat, inihatid ni Severin sina Megan, Sofia, Sheila, at Dayan palabas ng shopping. Samantala, si Leslie at ang iba ay bumalik sa kanilang tirahan. Commander, napakalakas ng lalaking iyon. Napakamalas na kinailangan nating labanan siya. Napabuntong hininga ang isang matandang lalaki. Ang bilis pa rin ng tibok ng puso niya matapos maalala ang nangyari. Pagkatapos mag-isip ng malalim, isang matandang babae. Isang level 9 warrior king ang nagpahayag ng kanyang iniisip.
Maaamin lang natin ang ating pagkatalo sa pagkakataong ito. Walang paraan na matatalo natin siya. Marahil siya ay isang level 4 warrior emperor. Narinig kong napakahirap na magpatuloy sa susunod na antas sa yugtong ito. Nakaramdam ako ng panginginig dahil alam kong naabot na ng binata na ito ngayon. Nagtanong ni Fent. Paanong hindi natin siya narinig? Balita ko ay hinirang siya bilang gobernador. Hindi ba siya kilala dahil wala siya sa radar? Sa kabila ng sama ng loob at kalungkutan sa naging resulta, walang magawa si Franco. Sabi niya sa nagngangalit ng ngipin. Laging may mas magaling. Tsaka matalik siyang kaibigan sa isang elite na miyembro ng isang sekta. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi na natin siya dapat takasan. Franco, ikaw ang nag-iisang anak na lalaki na nakuha ko. Ibig sabihin, ikaw na ang huling henerasyon sa pamilya mula nang ikaw ay knock-straight. Itinaas ni Leslie ang kanyang kamay na may namumulang mga mata. Bigla, ang pagkatalo ay nagmukha siyang mas matanda kaysa dati. May naalala siya at malungkot na sinabi. Sa tingin ko kailangan nating maghanap ng dahilan para kanselahin ang kasal kasama si Princess Nana. Kalokohan. Malapit na akong maging asawa ng prinsesa. Bakit nangyari sa akin ito? Bumilis ang pag-ikot ng dugo ni Franco habang mariin ang pagkakakuyom ng kamao. Biglang, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang level 9 warrior king ang nagsabi. Alam nating lahat kung gaano kalaki ang pagkagusto ni Princess Nana kay Mr. Franco. Sa tingin ko magagalit siya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Matapos mag-isip ng malalim, nagkaroon ng masamang ideya si Leslie. Franco, kung mahal ka talaga ni Prinsesa Nana, baka may pagkakataon na makapaghiganti tayo. Naningkit ang mga mata ni Franco nang marinig iyon. Gusto niyang patayin ng masama si Severin. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? May pagkakataon ba talaga ako? Kung hindi mo siya kayang talunin, tutulungan ba ako ni Prinsesa Nana? Akala ko ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay ikaw, ang dalawa pang commander, at ang 4 Great War Gods. Walang pag-asang manalo maliban kung ang bawat mandirigma sa bansa ay magtutulungan para salakayin si Severin. Anak, masyado ka pang bata. Sagot ni Leslie. Napakunot ng noo si Franco at hindi maintindihan ang kanyang ama. Masyadong bata. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Leslie sa paligid at tinuruan ang iba. Bantayan ang pinto. Gusto kong makausap ng pribado si Franco. Oo, sir. Ang iba ay curious kung ano ang gustong sabihin ni Leslie kay Franco ngunit alam nilang wala sila sa lugar para marinig ito. Tatay, wala na sila. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ngumiti ng mapait si Franco. Base sa pagiging maingat ng kanyang ama, alam niyang magsasabi sa kanya ng sikreto ang kanyang ama. Kung hindi, hindi niya hiniling sa iba na pabayaan sila. Tumango si Leslie. Kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo masasabi kahit kanino kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Ito ay para lang malaman mo. Tumango si Franco bilang pag-unawa. Nagpatuloy si Leslie. Mas makapangyarihan ang Dracodem kaysa sa inaakala mo. Ang bansa ay nagpapakita lamang sa iyo kung ano ang gusto nilang malaman mo, tulad ng mga liblib na sekta na iyon. Inihiwalay na nila ang kanilang mga sarili mula sa makamundong-mundong ito, naninirahan sa sarili nilang sistema at lumalabas sa radar kaya walang nakakaalam kung gaano sila kalakas at kayaman. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang tagumpay. Ngumiti siya at nagpatuloy. Ang Dracodem ay maaaring makatiis ng napakatagal at nagsusumikap bilang ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang bansa sa silangan dahil mayroong isang makapangyarihang organisasyon na nagpoprotekta sa Dracodem sa dilim. Nagulat si Franco sa balita. Tatay, sinasabi mo bang mas malakas ang mga taong iyon sa organisasyon kaysa sa iyo? Mas malakas kay Severin. Maaari ko bang hindi direktang hilingin sa kanila na maghiganti para sa atin sa pamamagitan ni Prinsesa Nana? Tumingin si Leslie kay Franco bilang pagsang-ayon. Napakatalino mo, yun talaga ang gusto kong sabihin. Alam kong hindi mo mapipigil ang sarili mo dahil sa sobrang hilig mo sa mga babaeng iyon, kaya ka nakastraight. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo, kahit na nandyan ang mga bodyguard para protektahan ka.
Hindi ka nakikinig. Namula si Franco at nagpaliwanag. Tatay, nasabi ko na sa'yo ang nangyari. Hindi ko sinasadyang nahawakan ang kanyang puwet. Nagsorry na ako, pero sabi niya wala akong pag-uugali. Sobrang bigo ako, at doon nagsimula ang lahat. Ngumisi si Leslie. Sa tingin mo ba hindi ko kilala ang sarili kong anak? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, ngunit hindi ka nakikinig. Ang kayabangan mo ang dahilan ng paghihirap mo ngayon. Ibinaba ni Franco ang kanyang ulo. Pinandilatan ni Leslie ang anak at sinabing, ano man ang lahat, ito na ang huling pagkakataon na nakuha mo. Si Prinsesa Nana ang paboritong anak ng hari. Ang hari ay may 6 na anak na lalaki ngunit isang anak na babae lamang. Siya ay mahalaga sa kanya. Magkakilala na kayo mula pa noong bata pa kayong dalawa. Masasabi ng lahat na may gusto siya sa iyo, ngunit hindi mo siya gusto. Bulong ni Franco. Ang kanyang hitsura ay katamtaman, at ang kanyang katawan ay hindi kaakit-akit. Hindi ko gusto ang mga babaeng katulad niya. Kaya't patuloy akong umiiwas sa kanya. Sinubukan ni Leslie ang kanyang makakaya na makipag-usap sa kanyang anak. Kung gusto mo pa ring maghiganti, siya lang ang pipiliin mo. Subukan mong pasayahin siya at mas mahalin ka niya. Pagkatapos nito, handa siyang magmakaawa sa hari na tulungan ka sa iyong paghihiganti. Ang hari lang ang may awtoridad na mag-utos sa lihim na organisasyon. Hindi man lang nila ako pinansin o ang dalawa pang commander. At muli, hindi pa namin sila nakita. Napaka-misteryoso nila, at mayroon lang silang 10 miyembro. Gayunpaman, ang pinakamahinang miyembro sa lihim na organisasyon ay isang level 2 warrior emperor. Sa sumunod na 2 araw, ipinagpatuloy ni Severin at ng iba pa si Sofia sa mga sightseeing tour. Sa ikatlong araw, tuluyang nagpaalam si Sofia sa kanila. Nang halos marating niya ang Stormy Moon Sect, naalala niyang tingnan ang alchemical pill na ibinigay sa kanya ni Severin. Siguro kung anong alchemical pill ang ibinigay sa akin ni Severin. Makukumpirma kong second grade ito, ngunit hindi ko alam ang rank nito. Sayang. Wala itong magandang epekto sa akin. Sayang. Inilabas ni Sofia ang bote ng porselana at ngumiti ng matamis. Gayunpaman, ang pag-iisip ang mahalaga. Kahit papaano, alam kong may lugar siya para sa akin sa puso niya. Samantala, binuksan niya ang bote ng porselana upang tingnan. Biglang nanlaki ang mata niya at nanatiling nakabuka ang bibig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ito ay masyadong surreal. Isa itong 3rd grade low-rank alchemical pill. Isang 3rd grade low-rank alchemical pill. Kung tama ako, ang epekto ng alchemical pill na ito ay palakasin ang pagkamit. Si Severin ba ay isang 3rd grade low-rank alchemist ngayon? Lumingalinga siya sa paligid upang matiyak na walang nanonood, isinara ang bote, at mabilis na ibinalik ito sa kanyang special ring. Bilang anak ng pinuno ng sekta, alam ni Sofia kung gaano kahalaga ang isang 3rd grade low-rank alchemist para sa lahat ng may tagumpay. Sa katunayan, mayroon lamang isang 3rd grade low-rank alchemist sa kanyang sekta. Itinalaga ng kanyang ama ang alchemist bilang isang Grand Elder na pumaibabaw sa iba pang matatanda. Nang makipag-usap ang kanyang ama sa Grand Elder, kailangan niyang mag-ingat sa kanyang tono at pananalita. Kadalasan, hindi man lang siya naglakas loob na gawing hindi masaya ang Grand Elder. Kung ang isang sekta ay may 3rd grade alchemist na sumali dito, nangangahulugan ito na ang posibilidad na magkaroon ng isang warrior emperor sa sekta ay mas mataas. Ang bawat sekta ay nagnanais na magkaroon ng mas maraming warrior emperor dahil madali nitong madala ang lakas ng labanan ng sekta sa isang mas mataas na antas sa pangkalahatan. Ang isang 3rd grade low-rank alchemical pill ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa mga taong katatapos lamang maging isang warrior emperor o malapit na sa bingit ng isang pambihirang tagumpay upang maging isang warrior emperor. Mas gugustuhin nilang gastusin ang lahat ng kanilang kayamanan para lamang makakuha ng isa. Hindi ko akalain na bibigyan niya ako ng 3rd grade low-rank alchemical pill. Hindi katakatakang napakaseryoso niya nang ibinigay niya ito sa akin. Sa tingin ko ay maaari akong maghangad ng isa pang tagumpay upang maging isang level 4 warrior emperor kapag na-stabilize ko ang aking sarili sa antas na ito. Sa palagay ko ay nakainom siya ng maraming 3rd grade alchemical pills.
Ang kanyang attainment ay mas mataas kaysa sa akin. Madali niyang mapatay si Ronnie. Patuloy na iniisip ni Sofia ang alchemical pill at si Severin habang bumalik siya sa Stormy Moonsec. Bigla siyang sumimangot at may na-realize. Teka, paano nalaman ni Ronnie na si Severin ang pumatay kay Brandon? Hindi alam ng marami. Alam pa ni Ronnie kung saan hahanapin si Severin. Pagkatapos ng ilang maingat na pag-iisip, sinabi niya. Ang mga nakakaalam nito ay ako, si Tatay, si Meldrick, at ang Great Elder. Hindi ito sasabihin ni Tatay dahil nagpapasalamat siya kay Severin sa pagligtas sa akin. Ang Great Elder ay ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsasanay at hindi rin niya kilala si Severin. Unti-unti, nagsimula itong maging malinaw. Naikuyom ni Sofia ang kamao at galit na sabi. Si Meldrick na lang ang naiwan niyan. Dapat siya na. Dapat sinabi niya kay Ronnie dahil ayaw niya kay Severin. Nang maisip na ni Sofia ang lahat, binilisan niya ang pagtakbo. Pagdating niya, kinaumagahan na. Ang una niyang ginawa ay hinanap si Meldrick. Siguradong sorpresa si Meldrick nang makitang bumibisita sa kanya ang babaeng crush niya. Ngumiti siya at naglakad. Sofia, bumalik ka na. Saan ka nagpunta? Kinukumpleto mo ba ang iyong misyon? Gayunpaman, si Sofia ay mukhang mabangis at nagtatampo. Sinaman niya ng tingin si Meldrick at tinanong siya. Meldrick, ano sa impyerno ang nagyayari sa'yo? Pinaghirapan mo ba si Severin dahil pinahiya ka niya? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Siya ang tagapagligtas ko, kaya hindi natin matutulungan ang mga Jules. Kumunat ang noo ni Meldrick. Kailan ko ginawa yon? Sofia, hindi mo ako pwedeng akusahan ng walang ebidensya. Hindi man umamin si Meldrick ay nakaramdam siya ng kaba. Nalaman ba ni Sofia na hinanap ko si Severin at binugbog? Naisip niya. Ngumuso si Sofia at nagtanong. Walang ibang nakakaalam nito maliban sa amin. Kung hindi mo sinabi kay Ronnie, bakit niya gustong patayin si Severin? Nakahinga ng maluwag si Meldrick nang marinig iyon. Hanggat hindi nagtatanong si Sofia kung bakit niya sinubukang patayin si Severin, maaari siyang gumawa ng dahilan. Sofia, sa tingin mo, bakit ako? Wala akong pinuntahan pagkatapos ng huling biyahe. Puro pagsasanay lang ang ginagawa ko. Hindi ko gagawin yon. Ang tagal na nating magkakilala. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako? Wala ring seryosong nangyari sa pagitan namin ni Severin. Nakalimutan ko na yon. Paliwanag ni Meldrick. Kumunot ang noo ni Sofia, nahihirapang paniwalaan si Meldrick. Ang tanging nakakaalam tungkol dito ay ikaw, ako, ang tatay ko, at ang Great Elder. Hindi ito gagawin ni tatay at ng Great Elder. Sinabi rin ng tatay ko na deserve ito ni Brandon, kaya tiyak na hindi niya sinabi kay Ronnie. Kinurot niya ang baba niya at nagtanong. Kung hindi ikaw, sino ang nagsabi kay Ronnie? Nagkunwari si Meldrick na walang alam at napabulalas. Sinasabi mo bang sinubukan ni Ronnie na patayin si Severin para makaganti kay Brandon? Naalala ko ilang araw na ang nakalipas mula nang umalis si Ronnie sa sekta. Kung hahanapin ni Ronnie si Severin, siguradong patay na si Severin ngayon. Hindi may dugtong ni Meldrick ang puzzle. Kung tama si Sofia, patay na si Severin. Gayunpaman, iba iyon sa sinabi ni Draven. Ayon kay Draven, walang balitang nagsasabing namatay na si Severin. Hahaha. Mas malakas si Severin kaysa sa inaakala natin. Sinubukan nga siyang patayin ni Ronnie, pero siya ang napatay ni Severin. Napangisi si Sofia.